Habang abala kami sa pakikipaghuntahan ay may isang lalaki na lumapit po kay Lolo. Mas matanda po ito kay Lolo, marahil po ay siguro 1 taon. Makikita mo sa postura nito na ito'y isang kagalang-galang na tao at halatang may sinabi rin sa buhay. Nakipagkamay naman ang aking abuelo sa matandang nakilala ko noong gabing na si Armid 6 lamang siya at hindi pa niya natapos yun. Ngunit hindi po sa pagmamayabang. Ang lolo ko po, kahit sino ang magiging kaharap niya, hindi nila iisiping grade 6 lang si lolo. Minsan, mas magaling pa nga siyang makisama at humarap sa mga taong may totoong pinag-aralan. Naupo lamang ako sa isang sulok at hinayaan ko si lolo na makipag-usap sa kanyang mga kakilala. Ako naman sa di kalayuan ay natatanaw ko ang matandang nagngangalang Armin kung papaano niya titigan si lolo. Naging masaya naman ang gabi ko dahil may nakilala naman akong bagong mga kaibigan sa lipunang ginagalawan ni lolo. Isang araw, Kuya Bari, kung saan hindi maganda ang panahon sapagkat nagbabadya ang malakas na ulan, ay nagpasya kami ni lolo na wag na lamang pumunta sa bukid. Nasa terasa po kami noong mga panahong iyon at nag-uusap po habang humihigop kami ng kape. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming usapan, nang tila isa-isang pumapatak ang malalaking butil ng ulan. Ani ni lolo, kawawa naman daw umano ang mga trabahante sa aming bukid. Dahil baka nabasa na ang mga iyon ng ulan. Nasa ganung kaming pag-uusap nang tila mahilo si lolo. Agad ko namang siyang dinaluhan para alalayan dahil muntikan na siyang matumba. Tinawag ko nga ang mga taga-silbi para ako'y tulungan nila at dali-dali namang silang tumugon. Nakita ko naman ang aking tatay na tumatakbo papalapit sa amin at mababaka sa mukha nito ang pag-aalala. Si nanay naman noon ay nagdadalang tao at muntikang pang madulas sa sobrang kaba dahil nga po sa nangyari sa aking lolo. Agad po naming pinatawag ang doktor ng aming pamilya. At hindi naman nagtagal ay agad ding naman dumating ito. Sinuri niya kaagad si lolo. Kami naman na nasa labas ay naghihintay lamang. Naririnig pa nga namin sa labas ang tinatanong ng doktor kay lolo na kung ano ang kanyang mga aktibidad sa araw-araw. Sinabi naman ni lolo na madalas kami sa bukid at hindi naman si lolo masyadong kumakain ng karne. Ipinagtaka din umano ng doktor kung bakit putlang-putla si lolo, gayong maayos naman ang kanyang blood pressure. Sinabihan siya ni doktor na mainam kung magpalaboratorio daw si lolo para mas makasiguro at bagay namang sinang-ayunan ni lolo. Hindi naman nagtagal ay nagpaalam na po ang doktor at ipinaliwanag kay Papa ang dapat naming gawin, bagay na tinandaan naman ng aking ama. Habang nag-uusap sila'y pumasok ako sa silid ni lolo at siya'y kinamusta ko. Marahil ay nababakas niya sa aking mukha ang pag-aalala, ay natawa lamang si lolo at sinabing wala daw akong dapat ipag-alala. Sabi niya sa akin, matagal pa daw umano siyang kukunin ng langit sapagkat marami pa daw siyang misyon. Tanging pagngiti na lamang ang aking iginanti sa kanya. Kuya Bari, nagtungo nga kami sa isang pribadong ospital doon po sa amin at sinuri doon ang lahat-lahat ng dapat suriin kay lolo. Nang matapos na ay hinintay naman namin ang mga resulta bago dinala sa doktor ng pamilya. Nagkamayan pa nga sila pagdating doon at natuwa naman ang doktor at maging kami po dahil sa maayos lahat ng resulta na ginawa sa pagsusuri kay lolo.
Kaya wag na daw kaming mag-alala pa dahil malusog na malusog ang aming lolo. Bagay na aming ikinatuwa naman. Ngunit ang aming pinagtataka, Kuya Bari, na sa tuwing sumasapit ang 6:00 ng gabi ay palaging nahihilo si lolo. Muli naming tinawag ang doktor at sinuring muli si lolo. Ngunit ganun pa rin naman ang resulta. Maayos na maayos si lolo. Ngunit lumilipas ang mga araw na napapansin na namin kay lolo ang pagbagsak ng kanyang katawan. At palagi na lamang siyang nakahiga sa kanyang silid. Hindi na nga namin nagagawang magpunta sa bukid dahil sa kanyang kalagayan. Hindi nagtagal, dumalaw ang mga kaibigan ni lolo sa kanya na ikinatuwa ko naman. Lahat ng mga kaibigan po ni lolo na nakita ko sa pagtitipon noon ay may kanya-kanya silang pasalubong noong sila'y dumalaw. Ngunit sa lahat ng dumalaw, Kuya Bari, ay itong si Armin lang ang walang daladala na kahit ano maliban sa at sinabi niya sa aking lolo na wag itong mag-alala't gagaling din daw umano si lolo. Isang oras din siyang namalagi sa bahay hanggang sa nagpasya na siyang magpaalam. Hinatid namin siya sa pintuan nang makita namin ang mga trabahante sa aming bukid na paparating. Binati pa nga ng mga ito si Ginoong Armin, ngunit dinaanan lamang sila na kanila nang ipinagkibit balikat. Ang dami nilang dalang mga gulay at mga prutas, bagay na aming ikinatuwa at sabay-sabay kaming pumanhik sa taas para tignan si lolo. Nang makapasok sila'y nagulantang at napatakip sila ng bibig. Ang ibang trabahante, makikita mo kay lolo ang saya nang makita niya ang mga ito. Huling pumasok ang aming katiwala sa bukid na si Mang Benji. Nang makita niya ang aking lolo, napatakip na lamang siya ng kanyang bibig. Dali-dali naman siyang lumapit sa aking lolo at hinawakan ito sa kamay. Kuya Islaw, akala ko ba nung isang araw po ay normal na po ang inyong mga pagsusuri? Napatayo si Mang Benji at tinawag ang kanyang anak na si Lolita. Dali-dali namang lumapit ang kanyang anak sa kanya. Sinabi ni Mang Benji na puntahan si Mang Kiko sa kabilang bayan at papuntahin dito sa aming bahay. Nagtanong naman si Papa kung sino si Mang Kiko. Ani ni Mang Benji, kilala umano si Mang Kiko bilang isang magaling na manggagamot o isang albularyo. Sa totoo lang, Kuya Bari, hindi kami nagpapaniwala po sa mga ganyang kwento. Kaya sinabi ni Papa na doktor nga walang nagawa sa sakit ng lolo ko, ang albularyo pa kaya? Ngunit nagpaliwanag si Mang Benji. Ngunit panay pa rin ang kontra ng aking ama. Napansin ko na ngang nangunot ang noo ni Mang Benji sa inasta ng aking papa. Lumapit naman si Lola kay Papa at sinabing si Mang Benji ay matagal ng katiwala ni lolo. Ang tanging layunin lang nito ay ang makatulong. Ngunit naghisterika pa si ama na ano umano ang magagawa ng isang albularyo at bakit daw kami magpapaniwala sa ganoon. Natahimik na lang ang lahat nang ipalo ni Mang Benji ang kanyang kamay sa lamesang nasa tabi ng kama ni lolo at galit na napatingin kay Papa. At mas lalong hindi nakaimik si Papa nang tanungin siya ni Mang Benji ng isang tanong na kami man ay nagulat din. Anya, ikaw ba Anton, gusto mo pang mabuhay ang iyong ama o mamatay na? Hindi mo nakikita? Tumutulong kaming maagawa ng bagay para maibalik sa normal ang iyong ama. Kung anong ginagawa mo, bakit tila naging balakid ka? Tila binuhusan ng malamig na tubig si Papa ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Habang si Mang Benji
ay mababakas mo sa kanyang muka ang galit. Kung handa ka nang mawala ang iyong ama, pues kami Anton, hindi pa. Hindi pa kami handang iwanan si Sir Islao. Palagi kang wala sa lugar na ito, kaya hindi mo alam kung gaano kabuti ang iyong ama. Tila nahimasmasa naman si Papa sa sinabi ni Mang Benji. Sasagot pa sana siya nang magsalita na ako. Papa, hindi mo naman siguro nanaising mamatay si Lolo eh. O hindi naman siguro ikaw ang dahilan nito. Kung hindi po ikaw o hindi mo ninanais, hayaan niyo pong paratingin dito ang albularyo. Natulala lamang si Papa. Humingi siya ng pasensya at sinabing hindi na daw niya alam ang kanyang gagawin. Sinabihan naman siya ni Lola na walang mawawala kung kanilang susundin si Mang Benji. Ito'y pagbabakasakali lamang. Lumapit si Papa kay Lolo at nanghingi ng tawad sa kanyang inasal. Anya, dala lamang iyon ng kanyang matinding takot at pangamba na baka magising siya isang araw na iniwan na daw siya ni Lolo. Nagpresenta naman si Tatay na sumama at ipagmaneho niya ng sasakyan si Lolita para madali silang makabalik. Sinamahan naman sila ng isa pa sa mga trabahante sa bukid para kung gabihin man sila'y may kasama sila. At hindi nga nagtagal ay dali-daling umalis na sila Papa. Habang si Mama naman ay nagpaalam na tutungo sa kusina upang sabihan ang mga tagasilbi na magluto ng marami para sa lahat ng bisita. Agad namang nagpresenta ang mga kababaihan na tumulong na rin para mas mapadali ang trabaho ng mga tagasilbi. Naiwan kami ni Mang Benji at si Lola. Si Lola kasi ay halos ayaw na niyang iwanan si Lolo. Ganoon niya kamahal ang aking lolo Kuya Bari. Napatingin na lang ulit kami kay Mang Benji nang ito'y muling magsalita. Huwag kang mag-alala, Kuya. Gagaling po kayo. Marami pa tayong taon na pagsasamahan. Gagamutin po kayo ni Mang Kiko. Magtiwala po kayo at magdasal dahil wala pong imposible sa Panginoon. Napangiti naman ang aking lolo at nagpasalamat kay Mang Benji. Sa totoo lang Kuya Bari, si lolo ko po ay nanatiling tapat sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Sila po ni Lola. Lagi po nilang sinasabi sa akin na kapag kami lang dalawa sa silid na ito, na ang Diyos daw ay hindi bingi sa lahat ng mga hinaing ng anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Anya pa, kahit anong pagsubok daw ay huwag magtatanim ng sama ng loob sa Panginoon. Bagkus, magpasalamat ka pa rin. Sapagkat hindi naman niya ipagkakaloob ang mga pagsubok kung alam niyang hindi mo ito kakayanin. Nasa ganoong kaming pag-uusap nang dumating na sila Papa, kasama si Lolita at ang albularyo na si Mang Kiko. Kuya Bari, may katandaan na si Mang Kiko. Sa wari ko po'y mga nasa 85 na hanggang 90 na po ang gulang niya. Nasa pintuan pa lamang po siya ay pailing-iling na po itong si Mang Kiko. Nilapag niya ang kanyang mga gamit saka lumapit kay Mang Benji at kinamayan ito. Napatingin naman siya sa aking lolo at tinanong ito kung may natatandaan ba siyang nakaaway o nakasamaan ng loob. Sinagot naman siya ni lolo na wala siyang matandaan. Nagsalita si Mang Benji na malabong magkaroon ng kaaway o kasamaan ng loob si lolo dahil napakabuting tao nito. Napatango naman si Mang Kiko at nagwikang, kung hindi kagalit, naupo si Mang Kiko sa tabi ni Lolo ang nangyari sa kanya. Pinalabas niya ang mga tao at kabilang naririnig namin ang sigaw niya at sa mga sinasabi ni Lolita. Kaya pahamak ng aking lolo. Pahamak ng aking lolo. Kaming napatingin sa pintuan na
Tinanong ni Mang Kiko, hindi na babalikan pa si Lolo. Basta palaya, basta kapag narinig mo Kuya Bari, nagay-bagay Kuya